Understanding, though, of the need to develop angles and not come straight down the middle. Although that left hand landed for Pacquiao and maybe Floyd Mayweather. Maayong adlaw o magandang araw mga kaboksing. Naoya Inoue sinabing ang laban niya kay Marlon Tapales ang isa sa pinakamatinding laban niya sa kanyang boxing career. Ito daw ay isa sa hindi makakalimutang storya sa karera ng isang Naoya Inoue kung saan siya ay naging ganap na 2-division undisputed world champion ngayon sa 4-belt era ng boxing. Ang performance at tibay na pinakita ni Marlon Tapales ay lumampas sa inaasahan ng nakararaming nag-aabang sa laban. Ang stelo na kanyang ginamit sa laban ay nagpahirap kay Naoya Inoue, ngunit kahit na mahigpit ang depensa nito ay nahanapan pa rin ito ng butas at napabagsak siya ng 2 beses sa 4th round at sa 10th round na siyang nagpatapos ng laban upang ma-unify ni Naoya Inoue ang 4 na belt sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Sabi ni Inoue na masaya siya na nakuha ang panalo sa isang decisive knockout. Malamang isa daw yon sa pinakamatinding laban niya sa kanyang boxing career. Sabi niya na iniinganyo daw siya ng kanyang corner na mag-focus sa buong laban. Ang huling panalo ni Inoue ay nagmamarka bilang pang-4 na straight fight na tumalo siya ng isang reigning titleist. Dala ni Tapales ang WBA at IBF Junior Featherweight titles sa kanilang laban na nakaschedule for 12 rounds sa main event, kahit papaano ay merong ding nakuhang mga momentum si Tapales sa laban. Naipanalo niya ang 7th round sa 2 cards ng hurado, kasama ang 8th round, at naging competitive din sa ibang parte ng laban. Dagdag ni Inoue na hindi raw nagpapakita ng panghihina o pinsala sa kanyang mukha si Tapales. Siya daw ay nagulat nang biglang bumagsak at di na bumangon si Tapales nang tinamaan niya ito sa round 10. Napag-isa ni Naoya Inoue ang mga titulo sa bantamweight at super bantamweight sa loob lamang ng 1 taon mahigit. Ang naging panalo ni Inoue ay posibleng maging lamang niya kay Terence Crawford at Devin Haney para sa 2023 Fighter of the Year Award. Speaking of Terence Crawford, ito nga ay nag-post sa social media na para bang nagpaparinig. Sabi niya sa kanyang post na siya lang daw ang bukod-tanging fighter na tumalo sa isang top 5 pound-for-pound boxer sa taong ito at wala raw makakapantay sa ginawa niyang pagtalo sa boxer na yon. Di man niya binanggit ang pangalan ay halatang ang tinutukoy niya ay si Errol Spence Jr. na dinomina niya sa kanilang laban. Maraming beses niyang pinabagsak si Spence sa kanilang laban at tinapos niya ito sa pamamagitan ng 9th round knockout victory. Dito nga ay nakuha ni Terence Crawford ang titulo bilang kauna-unahang undisputed champion sa 2 weight class. Kahit yun lang ang kanyang naging laban sa taong 2023, ay naniniwala si Crawford na sapat na iyon upang tanghalin siya bilang Fighter of the Year sa taon ito. Ano ang masasabi niyo sa naging pahayag ni Naoya Inoue at Terence Crawford mga kaboxing? Sino kaya ang karapat-dapat na tanghalin bilang Fighter of the Year sa taong 2023? Kung may komento kayo ay isulat na yan sa baba at babasahin natin. Pero bago yan, sana ay suportahan nyo ang ating munting channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong upload na videos. Maraming salamat po.